Wala. Wala sa Jaya. Opportunity to gather in your presence. We ask for your blessing upon this service and upon all who worship here. Open our hearts and minds to receive your message. May your Holy Spirit guide us and fill us with peace. In Jesus' name we pray, Amen. Magandang araw po sa ating lahat. God is good. All the time. And all the time. God is good. Today is the day that we praise and worship our Lord. Kaya naman, let us sing, Salamat, Salamat. Mahal kita, Panginoon.
Ayon sa Isaiah 46:9, alalahanin ninyo ang mga bagay noong una, sapagkat ako ang Diyos at walang iba, ako ang Diyos at walang gaya ko. Let us sing, Wala Kang Katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang iayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang iayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Let us pray. Lord, we come before you with humble hearts, seeking to deepen our love and devotion to you. Fill us with your Spirit, that we may love you with all our hearts, souls, mind, and strength. Help us to seek your guidance and to follow your will. In Jesus' name we pray. Amen. Para po sa ating responsive reading, Ephesians 6, verse 10 to 13. Verse 10. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Suotin niya ang buong suotan, pati ng kaloob ng Diyos, upang maglabanan niya ang mga pananagal. Verse 12. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadiliwang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigmaan na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal
For our call to worship, unang Korinto 14 verse 3. Sa kabilang dako, ang nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos ay nagsasalita sa mga tao upang patibayin ang kanilang pananampalataya, palakasin ang kanilang loob at sila'y atuwid. Para po sa ating mga pastoral prayer, tayo po yung manalangin. Sa muli, Panginoon, Lord, nagpapasalamat sa mga kapatid sa lakas, sa gablay, bawat isa, sa iyong pagbigay sa amin ng biyayang buhay na ngayon ay kaming lahat ay narito upang muling sumamba at magbigay ng pagpapuri sa iyo, Panginoon. Hiling namin ng Diyos sa umagang ito ay mapalakas ang aming pananampalataya, mamulat kami sa katotohanan ng iyong mga salita upang ito ang maging gabay ng aming pamumuhay bilang iyong mga anak. Panginoon, sa umagang ito kami po ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng kasalanan ng aming nagagawa sa isip, sa salita at sa gawa. At kung kami man
ay hindi naging karapat-dapat sa iyong paningin. Sa buong linggo, Panginoon, ng daan. Ipagpatawad niyo po, Diyos, ang aming kailangan, ang aming pagkukulang, Panginoon, bilang mga anak mo. Subalit, alam po namin na iyong mabiyaya ay sapat para kami ay muling makabangon, para kami muli, Panginoon, ay lumakas. Kaya naririto po kami lahat ngayon upang muling mapakinggan ang mensahe, upang kami ay patuloy na tumatawag lumakas sa aming pananampalataya, sapagkat napakarami pong pagsubok ang aming kinakaharap at hinarap na Panginoon, subalit kailanman ay hindi kami nagumong, Panginoon, sa panghihina, kundi kami lalong lumakas dahil sa pag-asa namin na kami ay iyong sinasamahan sa lahat ng laban ng aming buhay. So umagang ito, O Diyos, sa aming dinadalangin na sa aming pagpapatuloy, ay ituos mo ang iyong walang pagbabalang spiritual sa bawat isa. Maging sa mga kapatiran namin na wala dito, Panginoon, na hindi po namin nakasama. I pray in the name of Jesus na sila, Panginoon, ay iyong patibayin sa kanilang pananampalataya. Ano ba ng mga reasons kung bakit wala sila dito? Ikaw, Panginoon, patuloy na mag-iingat pa rin sa kanila. Dalangin pa rin namin ang iyong pagpapagaling kung sila man ay may karamdaman nililigtas sa kanilang katawang pisikal, at dalangin din namin ang pagbabalag sa kanila pong mga pamilya na kung saan patuloy nilang maranasan ang iyong biyaya kahit na minsan, Panginoon, kami ay nagkukulang sa iyo. Dalangin namin na kaming lahat na narito, Panginoon, ay kuskusin mo ng banal na Espiritu upang magkaroon kami ng pangunawa sa iyong mga salita, at ito ay mali sa buhay namin. Hindi lang namin ito mapakinggan, kundi may apply namin mismo sa aming personal na pamumuhay upang lalo kang makita sa aming karakter, sa aming pamumuhay bilang iyong mga Panginoon. Puspusin mo po ang aming pananampalataya, puspusin mo po kami ng banal na Espiritu sa kabanalan, sa loob at labas, Panginoon, ng aming pagiging isang Kristiyan, Panginoon. Nawa ay patuloy na makita sa amin ng mag-aalam na iyong mga salita, patuloy na maging sandigan namin ang iyong, Panginoong, mga pangako sa bawat buhay ng mga pagsubok, anuman yung aming kapaharap, ng mga pagsubok ba sa aming pagpapatuloy sa paglilingkod sa iyo, kami ay manatiling natatag, malakas. Kung kami man, Panginoon, ay ginugupo minsan ng karamdaman, ng takot, o kaya ng kakulangan sa aming mga pangailangan, Panginoon, i-provide po lahat ng aming mga kailangan sa aming buhay. Ito man ay pinansyal, ito man ay spiritual, physical, Panginoon, kalusugan, ay iyo pong ipagkaloob sa amin. Kung makapagbaluloy po kami na makapaglingkod sa iyo, kahit sa anong sitwasyon, samahan kami, Diyos. Maging sa umagang ito ang mga paglingkod ay yung karunungan at gabay na ang mangyari nawa ay yung kalooban at hindi sa ating. Bigyan kami ng heavenly wisdom kung paano maintindihan at maunawaan ang mga salita na aming katalakayan mula ngayon, Diyos. Kaya Lord, sa umagang ito, binabalik namin ang mataas na magpulit, pasasalamat, pagpagsamba sa iyong pangalan. Ito po ang aming dalangin in Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. So, purihin po ang Diyos at tayo po muli ay narito para muling makinig at mag-aaral po ng kanyang mga salita. At sa ating buhay, sa buong isang linggo, ay tunay na nasasabi mo natin, God is good. All the time. And all the time, God is good. Tunay po na ang Panginoon ay laging mabuti sa bawat isa sa atin. So kahit yung nakaraan ay talagang lalo lang nakikita ng bagyo, dahil na sa hindi magandang panahon, pero alam ko po na yung ating pananampalataya ay lalong nag-init at lalong tumibay, sapagkat sa dami po ng nanalangin ay talagang ang bagyo ay walang nagawa. Talagang ginamit ng Panginoon yung bundok para wasakin yung malakas na bagyo. Pero ang nakakalungkot, may mga tao at mga relihiyon na naniwala na yung Sierra Madre daw ang nagligtas sa sanlibutan. So hindi nila alam na yun ay paraan lamang ng Panginoon na gamitin ang kanyang nilikhang bundok para wasagin ang anumang
malalakas na bagyo sapagkat marami po talagang nag-pray. Yung mga Kristiyano, kahit anong sekta, alam ko na nanalangin. Lalo na yung mga Kristiyano, alam kong tuto-tuto yung prayer. At yun naman po ay sabi ng Bible. Ano po yung sabi ng Bible sa James 5:7? Malaki yung nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Kaya tayo mga Kristiyano, alam ko, nagkaisa na manalangin at gumawa po ng paraan ng Panginoon, no? Para yung bagyo ay hindi makapaminsan ng matindi. So, punta po tayo sa ating pag-aaral. So, ang ating mga topic nagsasabi, how to strengthen your faith. So, napakahalaga, no? Sa ating mga Christian, yung text na ginamit natin sa 1 Corinthians chapter 16 verse 13. Kung kayo po yung mga Bible, inaanyayahan ko po kayong tumayo. At sumandali po natin basahin ang nasusulat dito sa aklat ng Korinto. Sandali na lamang po dito at nakasulat din naman, sabi ko dito, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. So, purihin po ang salita ng Diyos at pwede na po tayo So, dito po ay makikita natin na pinaghahanda tayo para po sa ating textual background. Ito po ay sinulat ni Apostle Paul doon sa mga taga-Corinto dahil nakikita ni Apostle Paul na yung mga mananampalataya doon ay madaling manlupaybay. Madali silang mahatak ng gawa ng mga sanlibutang mga gawain, bagamat sila ay mananampalataya na. Bagamat sila ay sumusunod at tumatalima at kumikilala sa ating Panginoon Hesus sa pamamagitan ni Pablo, pero may mga pagkakataon na sila ay nanlulupaybay. Kung kaya makikita natin sa church ng Corinthians, mahirap silang makahulagpos doon sa mga gawa ng sanlibutan. Kaya, nung nagduro si Apostol Paul, kanyang pinaggandiin ang masasabi doon sa 16:30 ng 1 Corinthians. Ang sabi na, maging handa kayo at magpakatatag sapagkat naranasan ng mga tao doon sa Corinthians yung manlupaybay sa kanilang pananampalataya. At sabi nga, kapag tayo ay nanlupaybay, ang natutuwa ay si Satanas. Sapagkat gagawin ng lahat upang i-discourage ang isang mananampalataya. Even nga yung bagyo minsan, kapag ikaw ay naging negatibo, puro negative ang makikita mo. Pwede mong makita na pinababayaan ka na ng Diyos. Pwede mong makita na ang Panginoon ay pumapatay at kumukuha ng maraming buhay sa panahon ngayon. Pero hindi po yan ang layunin ng Diyos. Ipinapakita ng Diyos na kahit gaano katibay ang iyong nalikha, kahit gaano katibay ang iyong tahanan na iyong ipinundar, na iyong pinagsikapan sa oras na dumating ang unos, ay walang matibay. Mawawasak at mawawasak. Like for example, doon sa kasaysayan ni Noah, na ang Panginoon ay nagbigay ng warning na mayroong magaganap na dilubyo baka ng 4 days and 4 nights. At nangaral si Noe doon sa isang lugar kung saan ang mga tao ay hindi nakikinig at nananampalataya sa Panginoon. At ayon po sa aking balita o nasagap na balita, yung Cebu ay isa sa ang strongholds doon ay yung mga Diyos-Diyosan. Sabi nga po ni Mrs. doon po, sa lugar ngayon ay nuknukan ng dami ng mga revolto. Even sa court, even sa mga basketball court at sa mga lugar, bawat magagandang lugar o basta may mga lugar daw doon na talagang napakaraming revolto. At alam ko na yung
nangyari is paalala sa atin ng Panginoon na kailangan yung tao ay manampalataya sa isang tunay na Diyos. Pinatunayan niya na kahit gaano kalaki at katibay na paggawa ng mga rebulto ay kaya niyang sirain, kaya niyang masangin. At ang sabi ng Proverbs, dahil sa kamangmangan ng tao, ang silang nagdudulot sa kanila ng kapahamakan. Kaya minsan, makikita natin na yung Word of God ay nagsasabi na yung kamangmangan natin ay siyang magpapahamak sa atin, na yung akala natin tama is mali pala sa paningin ng Diyos. Kaya ito po ay sinulat ng Apostol Paul para doon sa mga mananampalataya na nandulupay-pay. At ang kanilang pananampalataya ay nawawala sa Panginoon. Sumasalig sila sa mga paniniwala at mga sabi-sabi. Kaya mariin na pinaghahanda ng Apostol Paul yung mga tao, mga mananampalataya doon, at sinabi niya, magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya, magpakatapang kayo at magpakatibay sapagkat hindi lang yan ang dadaranasin natin habang tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, hindi ibig sabihin na tayo ay Kristan, tayo ay mga iniligtas ng Panginoon, ay exempted na tayo sa mga trials na sinasabi. Sa ating pong introduction, sabi doon, ay, eto po, sa ating pananampalataya, napakahalaga ito ay feedback tayo na ito ay, ano sabi po doon? Napakahalaga na ito ay ating pagtibayin upang mag-alab ang ating tapang at upang ipanalo natin ang mga trials na ating madaraanan upang makita natin ang biyaya at hakbang ng Diyos kahit gaano pa kabigat ang mga pagsubok na ating kakaharapin. So dito po makikita natin na dapat maipanalo natin ang mga pagsubok sa ating buhay. So hindi ibig sabihin na sinusubok tayo ay hindi na tayo papalag, hindi na tayo lalaban. So lalaban tayo sa pamamagitan po ng ating pananampalataya, sa pamamagitan ng ating pagkilala sa Panginoon, at sa pamamagitan po ng paghahanap upang makita natin yung biyaya ng Diyos. No? Sa lahat ng nangyayari sa ating buhay ay mayroong biyaya pa rin ng Panginoon. Kahit napakasalimuot pa yan, mayroon pong biyaya ang Diyos na nakalaan doon sa mga trials na kinakaharap natin. Marahil inomotivate tayo ng Panginoon na isalig sa Kanya ang ating pananampalataya. At wag kung saan-saan. Marahil ay ito isang paraan ng Diyos upang tayo ay magtiwala sa Kanya ng buong puso. So kapag sinabi magtiwala sa buong puso, ng buong puso, i-let go natin yung mga sarili nating pamamaraan, kundi tayo ay aasa sa magagawa ng Diyos sa ating buhay. So, kahit anuman yung ating kakaharapin, meron po tayong tapang sapagkat ang tapang na yon ay nagmumula sa ating pananampalataya na ang ating Panginoon ay gagawa ng mga kamakahamang bagay. Sa ating pong main points, number 1, sinabi po doon, ayan po, sabi doon, stay rooted in God's Word. Sabi dito, number 1, read the Bible daily for wisdom and encouragement and truth. Faith comes by hearing the Word of God. So yung pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sabi po sa Romans, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. So napakahalaga na tayo bilang mga Kristiyan ay nakikinig sa salita ng Panginoon. At ito ay isa sa buhay natin. Sapagkat kung tayo ay nagbabasa lamang ng salita ng Panginoon, tapos hindi naman natin ito, wala namang reflection sa buhay natin, so useless. Para ka lamang nagbabasa ng comics na. Kaya po may Biblia, kaya po tinuturuan tayo ng banal na Espiritu na maunawaan ang salita ng Diyos. Ang purpose po noon para mai-apply natin sa buhay natin yung mga salita ng Panginoon para sa palatayanan natin
natin upang sa pagdating ng mga trials o mamibigat na pagsubok, meron tayong panghahawakan. Meron tayong panghahawakan mga pangako ng Diyos. Kaya sabi ko ng Romans 10:17, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. So kailangan na tayo po ay makinig upang yung ating pananampalataya sa Panginoon ay tumibay. So bakit hindi lamang natin ito pakinggan mga kapatid, kundi dapat magkaroon ito ng tinatawag na reflection. Sapagkat ito po ay kailangan makita po sa ating mga buhay. Kaya mayroong trials, kaya mayroong mga pagsubok para mag-test yung faith natin, para makita ng Panginoon kung mayroon talaga tayong pananalig sa Kanya. So yung trials is my purpose sa ating pananampalataya. Ito ay ibinibigay o nadaraanan natin upang makita natin yung biyaya ng Diyos at upang tumibay tayo sa pananampalataya. Kapag sa sinabi kong tumibay, matibay sa pananampalataya, ibig sabihin, wala akong takot, wala akong pag-aalala, wala akong pag-alinlangan, kahit na ano yung mangyari sa buhay natin, kahit na ano yung mga nakikita ng mata natin, kahit sa mga mata natin ay lubhang na panganib, yung tinatawag na faith, yun po ay yung pagkakaroon mo ng comfort sa mga panganib na nakikita ng iyong mga mata. Naiintindihan po ba natin? Gawin mo, may mga panganib na mayroon ang mga hindi magagandang nangyari, pero may comfort pa rin tayo sa ating puso, walang takot, walang pag-aalinlangan, walang pag-aalala. Yun po yung faith na hinahanap sa atin ng Diyos, sapagkat ang Panginoon po ang siyang mag-comfort sa atin, na kahit na nakikita ng ating mga mata, kahit na na-experience natin, meron pa rin tayong comfort na mayroong Diyos nakikilos at gagalaw sa mga trials na pinagdaraanan natin. Yun yung dahilan kung bakit sinabi ni Apostle Paul, magpakatatag kayo at magpakatibay, kasi mayroong Panginoon, mayroong Diyos na magpapalakas sa atin sa bukas na makakita tayo ng mga panganib. Yung faith ang magbibigay sa atin ng comfort sa mga panganib na yun. Kaya kahit mapanganib na, kapag ikaw ay may faith, makukomfort ka pa rin. Makakatulog ka pa rin ng mahimbing. Makakapag-pray ka pa rin, makakapagbulay-bulay ka pa rin ng mga salita dahil mayroon po gagawin ng Diyos. Malalakasin tayo ng Diyos na sa kabila ng mga trials, sabi nga ng Bible, magkaroon lamang tayo ng pananampalatayang kasing laki ng butil ng mustasa, ay masasabi na natin sa bundok na siya ay lumipat sa dagat. So ano po yung ibig sabihin nun? Yun po yung tinatawag na comfort, na kahit na nakikita ng mata natin, hindi po yung literal na sasabihin mo sa bundok na huy, bundok, lipat sa dagat. So ibig sabihin, makakakita ka pa rin ng katiwasayan, kaginhawahan, kahit na mayroon mga trials na nakikita yung mga mata o na-experience mo, pero mayroon ka pa rin comfort, mayroon ka pa rin kagalakan because of Word of God na nasa puso natin, na yung mga pangako ng Diyos na hindi na tayo iiwan, ipababayaan naman. Kaya napakahalaga nakikinig, sapagkat yung pananampalataya natin sa ating pagkikinig ay doon po yan tumitibay. Number 2, ayan po sabi, pray consistently. Get an active prayer life to stay connected with God. Bukas yung isang mic. Bukas yung Ayan. So sabi mo doon, build an active prayer life to stay connected with God. So napakahalaga na tayo ay nakakonect sa Panginoon palagi. At makakakonect tayo sa Panginoon kung tayo ay makakabuild ng tinatawag na tuloy-tuloy na panalangin. Noon na nag-pray tayo ng palagian, hindi lang yung tuwing kakain, o kaya ay mayroong mga birthdays, kundi kailangan, nasabi po doon ay consistently. Dire-diretso po yung prayer natin na kahit masalimot, kahit anong sitwasyon, kahit ano, yung trials na kinakaharap natin, kailangan natin manalangin sa Panginoon
nang naaayon po sa kanyang kalooban. No? Na kung saan kailangan na tayo ay nakakunik sa Panginoon palagi. Sapagkat kung hindi po tayo nakakakunik sa Panginoon palagi, hindi tayo connected sa Panginoon, kailanman po ay hindi titibay yung ating pananampalataya. Kaya yung sinasabi ni Apostol Paul, na magkakatatag kayo, magkunik kayo lagi sa Lord, para hindi kayo man lumaypay, sapagkat ang tanging kalakasan po ng mga mananampalataya ay hindi dahil sa malakas tayo, may influensya tayo, marami tayong pera. Ang kalakasan ng tunay na mananampalataya ay yung pagkakaroon ng active prayer life sa Panginoon. Ang laging nananalangin sapagkat siya ay laging nakakonek sa Panginoon. At habang tayo po ay nakakonektado sa Panginoon, God give wisdom. No? Bibigyan tayo ng wisdom kung paano natin haharapin yung mga matitibay na pagsubok, kung paano tayo sasaya at makukomfort doon sa mga nakakatakot na nangyayari sa ating buhay o sa ating paligid. Kung tayo nakakunik, bibigyan tayo ng wisdom. Tuturuan tayo ng Diyos kung paano natin, kung paano tayo magkakaroon ng kapayapaan sa gitna ng mga trials. Hindi porket mayroong mga trials sa buhay natin, wala na tayong kapayapaan. So pinakailangan nakakunik ka sa Panginoon para yung salita ng Diyos o yung Panginoon mismo ang magbibigay sa iyo ng wisdom para ikaw ay makomfort sa kabila ng mga alalahanin natin sa ating buhay. And then next, sabi mo noon, obey God's word. Sabi dito, faith grows when you put His word in action. So yun po yung sabi doon, into action. Yun po yung sabi obey. Usundin natin yung salita ng Diyos. Sapagkat yung pananampalataya natin ay lumalago kung yung salita ng Diyos ay nakikita sa ating kilos at galaw. Kung yung ating pong faith ay nakikitaan ng pagkilos sa bawat buhay natin. Sinasabi natin na may faith tayo, pero kunting kalabog lang, takot tayo. Kunting pagsubok lang, na medyo na-shake tayo, susuko tayo. Na kunting sakit lang ng pisikal, ang dami mo nang isasalang-alang. No? So, kapag sinabing ipot natin o ilagay natin sa kilos natin, ibig sabihin, lumalaban tayo. Na kapag mayroong mga nag-shake sa life natin, sa buhay natin, andun tayo. Strong tayo, nakatayo tayo, dahil mayroon tayong tinatawag na faith o pananampalataya sa Diyos. Yung nagsasabi mayroong pananampalataya ay masusubok sa panahon ng kapighatian, sa panahon ng kaguluhan. Yung faith, hindi po yan nasusubok kung comfort tayo, kung wala tayong dinadaan ng mga trials. Hindi po makikita natin yung faith dyan. Makikita natin yung ating pananampalataya kapag dumadaan tayo sa mga panganib at masalinloon na sitwasyon. Doon po natin mapapatunayan yung faith natin. Sapagkat base sa kilos natin, ang makikita sa atin kung tayo ay may pananampalataya. May tao ba ang matakotin kung may faith? Wala. Walang silang takot. Kaya nakakapis yung sabi ni tatay kanina eh. Kahit anong nangyari sa akin, hindi na ako natatakot. May faith. May pananalig siya ng Panginoon. Na kahit na anong nangyari, hindi na ako takot. Diba? So nakikita natin, sa salita pa lang, lumalabas sa bibig natin yung bunga ng malakas natin pananalig sa Diyos. Kapag nawala ang takot mo sa panahon ng panganib, siguradong malakas po ang faith natin. Sapagkat yung faith ay base sa ginagawa nating aksyon sa mga trials na lumarating sa buhay.
Mayroong bang tao na natatakot sa mundo, aswang, maligno, kung may tinatawag ng lake? Yung may pananampalataya sa Diyos, walang pinatatakutan. Sapagkat yung takot ay sa isip lamang. Subalit yung pananampalataya, nagmumula sa salita ng Diyos at nagmumula rin kung paano natin sinusunod. Kung paano natin sinusunod yung salita ng Diyos. Alam niyo po ba yung takot, hindi lang yung mga aswang maligno, kung ano pinatatakutan mo. Kapag ikaw ay takot, mabawasan ang oras mo para sa gawain, kamusta yung faith natin? Kapag ikaw ay takot, maabala, dahil may gawain sa church, kamusta yung faith natin? So yun po yung sinasabi dito na obey God's word, faith grows when you put His word into action. Makikita talaga sa mga mananampalataya ni Kristo na yung mga taong mayroong pananalig ay walang takot sa anumang bagay sa buhay nila sapagkat nalit po na nila. Even yung kamatayan na darating ay hindi na kinatatakutan ng taong may pananampalataya sa Diyos. Kung yung kamatayan niya, hindi mo kinatatakutan, paano mong katatakutan yung mga trials? Ang trials mo ay hinaharap, sinusolusyonan. Ang trials mo ay nilalabanan, kaya sabi ni Paul, magpakatibay kayo at magpakatapang dahil ang totoo, yung pagsubok o trials, yan po ay nilalabanan. Mahirap yung Kristiyano na may anxiety spiritually. Alam niyo po ba, hindi yung anxiety, hindi lang yung sa physical, hindi lang yung sa personal nating buhay na meron tayong kinatatakutan. Pag yung Kristiyano man anxiety spiritually, takot sa trials yan. Takot sa mga gulayat sa buhay nila. So yun po yung nais alisin ng Diyos sa atin. Kung bakit sa amin na obey God's word, sundin ninyo yung aking mga utos. At yung anxiety spiritually, yun yung takot tayo mag-commit. Takot tayo na isuko yung buhay natin sa Panginoon kasi meron ka pang gusto sa worldly. Takot tayong magpasakop sa Diyos, takot tayong yakapin yung katotohanan kasi maraming mawawala sa atin. Mawawala yung kagustuhan natin sa ating sarili. Pero hindi natin alam na kapag inilet go natin yung nagpapasaya sa ating sarili na pansamantala lang, mas malaking kapayapaan ang ibibigay sa atin ng Diyos. Amen. Yung death ay hindi mo kakatakutan kasi kung mayroon kang pananampalataya sa Diyos, mawawala ang takot mo sa kahit na anong bagay. Yung mga nakikita ng mata natin, mga na-experience natin, lahat yan nakasulat sa Bible. Lindol, sakuna, gera, lahat yan. Subalit anong sabi ng Panginoon? Hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Yan ay pasimula pa lamang. Kaya yung mga may experience ng mga tao, yung may experience ng mga Kristiyano, dapat nakaredy ka, nakahanda ka, dapat matapang ka, kasi magaganap at magaganap yan. Kahit matakot ka pa, hindi mo pipigilan ng takot mo, sapagkat mangyayari yan sapagkat yan ay nakasulat sa Bible. Ano yung sabi ng Apostol Paul? Maging handa lang kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya sapagkat yun yung magiging weapon natin pagdating ng mga sakunan yan, pagdating ng mga lindol na yan, pagdating ng mga gera na yan, sapagkat yan po ay pasimula at mga tanda ng Panginoon ay malapit na dumating. Alam niyo mga kapatid, yung mga gera, hindi sa ganyang paraan mawawasakin ng Diyos ang mundo, hindi sa baha wawasakin ng Diyos ang mundo, kundi ang wawasakin ng Panginoon ng mundo sa pamamagitan ng apoy. Yun yung nakasabi sa Isaiah. Apoy po ang wawasak sa buong sanlibutan nito. At ayon sa mga Bible scholar, yung apoy po doon sa Sodoma at Gomora na
bumasa is 70% lang yun ang init. Pero yung apoy na darating sa pagwasak ng Panginoon sa mundong ito is, sabi ng mga Bible scholar, kahit hindi pa lumalapad yung apoy sa lupa, may mga masusunog ng bato. Pero yun kung gaano kainit yun. Is 100%, hindi pa daw lumalapad yung apoy, yung natutupok sa sanlibutan, is mayroon ng mga mawawasak. So kaya mayroong mga palatandaan na ginagawa ang Diyos dahil kailangan makita ng Diyos yung faith sa buhay natin. Kaya may mga unos. Sabi ng Bible, makakarinig kayo ng mga digmaan, mga lindol, mga sakuna, at pagkasira ng mga bagay, pero hindi pa yan ang wakas. So kinakailangan, maging handa lang tayo, maging preparado tayo kasi magaganap at magaganap yan. Sapagkat yan po ay nakasulat sa Bible. Number 4, ano po yung sabi? Worship and praise. Worship shift a focus from problems to God's greatness. Napakahalaga na yung isang Kristiyano ay nag-worship sa Panginoon sapagkat isinisip mo ng ating pag-worship sa Lord, yung focus natin imbis na sa problema ay doon sa greatness ni God. Kaya ganun po kahalaga yung worship. Kala nyo, kakanta-kanta lang kayo dito sa Diyos. Kala nyo, mag-praise the Lord lang tayo. Yan po yung halaga. Yung naisisip, yung focus natin sa mga problema, doon sa mga biyaya ng Diyos. Kapag tayo po ay nag-worship, ibig sabihin, inaalis ng Diyos yung mga alalahanin natin sa buhay at pinapalitan niya ng pag-asa. Ipinopokus na yung puso natin, yung mindset natin doon sa kanyang biyaya, doon sa kanyang magagawa. Yung greatness ni Lord ang kanyang pinapakita sa atin sa tuwing tayo ay mag-worship. Kaya napakasarap mag-worship kapag ikaw ay problemado. Pero napakahirap gawin. Di mo ba? Problemado ka na, ang bigat na ng suliranin mo, pero base po sa aking experience, maisip ko po sa inyo, napakasarap mag-worship sa Lord sa gitna ng problema. Yun po, yung weapon ng mga Kristiyan na hindi basta-basta. Kaya sabi ni Apostol Paul, magpakatapang kayo, magpakatatag kayo. Dahil mayroong Panginoon, ito yung ginagawa ng Panginoon. Ito, isa yan sa ginagawa ng Panginoon. Sumamba ka, mag-worship ka, para yung focus mo, mapunta sa greatness. Hindi yung kung ano-ano yung ginagawa mo, kung ano-ano yung mga ina-action mo kapag may problema ka. Kung ano-ano yung mga personal na mga solusyon na iniisip mo. Ang solusyon sa problema ay ang Panginoon. At ito, yung mga katulong sa atin, worship. Sumamba ka, umawit ka sa Panginoon. Walang taong matibay, walang taong matatag. Tumatatag lang ang Kristiyano dahil may greatness ang Panginoon. Dahil mayroong biyaya. Mayroong biyaya ng Diyos. At yun, yung nais na makita ng mga Kristiyan, ng mga mananampalataya ng Panginoon, yun yung tinuturo ng Apostol Paul na dapat mong nakita sa gitna ng mga pagsubok sa buhay natin. Yung praise and worship, napakalaga yan. Napakahirap gawin. Akala kasi natin, yung pag-worship kapag masaya lang, kapag sagana tayo, kapag yung biyaya ng Diyos, lubos-lubos, kapag walang kulang sa atin, napakasarap ng worship. Hindi nyo alam, mas masarap ng worship sa gitna ng laban. Bakit? Bakit? Dahil doon mo makikita yung mga miracles. Doon mo makikita yung pagkilos ng Diyos at doon mo masasabi na how great is our God. Base sa aking experience, sabi ng asawa ko, napakatatag mo naman, sabi ko hindi. Tao
din ako, paano ako magiging matatag? May emotion ako, may damdamin ako, nasasaktan ako. Pero bakit katibay-tibay yung nakikita sa atin? Ang sikreto ko yan. Sinasamba ko ang Diyos sa gitna ng aking matitinding pagsubok. Pumupunta ako sa silid, kumakanta ako ng mga awitin. Minsan yung kapre namin, yung pinupok ko yan. Panginoon. Yan yung secret. At alam niyo po, kung anong gagawin ng Panginoon, yung problem mo, yung isip mo nakapokus sa pambili ng gamot, nakapokus sa sakit mo, nakapokus sa pangailangan mo, aalisin ng Diyos yan. Ito po, yung ipapalit ng Panginoon. Kaya ano masasabi mo? Ang galing, gusto ka dyan. Yan yung technique. At yan yung matatagpuan natin sa Panginoon. Problema ka ng problema, gawa ka ng gawa ng sarili mong solusyon. Ba't hindi mo subukan i-worship yung Lord? Ganyan makapangyarihan yung worship. Kaya yung mga worship team natin, hindi ko basta-basta ang pagbibigay ng papuri sa Diyos. Iyan po ay trabaho ng mga anghel sa langit at as a musician, as a praise and worship team, yun yung trabaho nyo sa lupa. Sa langit yung mga angels, nagkakantahan sila. Sabi ng Bible, kapag mayroong isang taong nasave, o nakakilala sa Panginoon, ang sabi ng Bible, libo-libong angel yung nagkakantahan sa langit dahil sa tuwa. Trabaho ng mga anghel yan sa langit. At tayo po ng mga praise and worship team dito sa lupa ay binuo ng Panginoon para magbigay ng papuri sa Diyos. Para magbigay ng pagsamba, praise and worship. Tayo ay nag-lead para yung tao ay ulit natin sa pagsamba sa Panginoon. Kaya hindi po basta-basta ang pagiging member ng worship team. Dapat nakakunik ka palagi sa Lord. Dapat mahalaga yan. Kung mayroon kang pahahalagahan dito sa lupa, isa yan yung pagiging member mo ng worship team. Ini-encourage ko po ang lahat, lalo na yung worship team natin, yung mga nag-lead ng kanta, ating seryosohin ang ginagawa natin, bigyan natin ng oras ang pagbibigay ng papuri sa Diyos kasi leader po tayo. Tayo ang magdadala ng presence ni Lord upang yung congregation ay mag-bless at upang yung mga kapwa mo Kristyano ay magpuri sa Diyos sapagkat hindi maglalagay ng worship din ng Panginoon kung walang purpose. At kinakailangan, alam natin yung purpose natin kung ba tayo nilagay ng Diyos na isa sa kistarista, na isa sa mga nganta, na isa sa naglilid ng praise and worship. Kasi napakahalagang tungkulin yan. Ikaw ang itinalaga ng Diyos bilang leader dito sa lupa para i-worship mo ang Panginoon at para madala mo yung congregation. Kaya sabi ng Bible, mag-prepare, always prepare yung heart natin. Kasi hindi basta-basta yung ginagawa natin. Yung ginagawa natin, praise and worship din, yan po ay binuo ng Diyos. Akala nyo lang, pinili kayo ng pastor. Hindi nyo alam, pinag-pray kayo ng pastor. Pinag-pray kayo, iniiyak kayo ng pastor. Yung aming worship team, yung nangunguna sa gitna, Panginoon, ikusupos mo naman yung Holy Spirit, bigyan nila ng interest yung kaseryosohan kasi hindi po biro yung mga angel na eh. Grabe yung pag-worship nila sa Panginoon dun sa langit. Kaya nga yung si Lucifer, nung nakita niya na naka-arrange yung pag-worship sa Lord, nagkaroon siya ng rebellious heart. Sabi niya, gusto ko, yung ginagawa sa Diyos, yung gawin din sa akin. Si Lucifer is leader niya ng mga anghel na nag-worship sa Lord. Pero, dahil sa kanyang paghahangad, na yung papuring para sa Diyos lamang na hinatad niya, nagkaroon siya ng rebellious heart at siya po ay itinapon sa lupa. At 1/3 pa sa mga angels yung kanyang naisama. Pero ito,
At hindi lang yung one-third na angel na yun. Naging yung nandito niya sa salupa, naghasik siya ng kasamaan para yung mga tao ay malayo sa Diyos at mag-enjoy sa kanyang panlilitang at para marami siyang naisama doon sa impyerno pagdating ng Panginoon. Yan po yung purpose kung bakit mayroong mga taong kriminal, kung bakit mayroong mga taong mga drug addict, kung bakit mayroong mga taong likas ang kasamaan sa puso nila, sapagkat sila po yung nabiktima. At ang kaparaanan na lamang po ng mga taong yan na makalaya sa pagkaalipin at panlilimnan sa kanas ay tayo po ng mga nakakilala sa Kanya na kailangan na i-share natin yung gospel sa kanila upang magkaroon sila ng pagbabago. Pero tayo po na biniyayaan ng Diyos at binigyan ng opportunity na mag-lead sa Kanya bilang praise and worship team sa mga church, dapat yan po ay pagpapahalagahan natin. Konektado po yan sa puso at buhay natin. Minsan, kaya hindi po tayo pinagbabahala ng Diyos dahil hindi nakikita ng Diyos yung kanyang hinahanap sa kanyang mga anak. Kaya minsan yung faith natin, parang babago-bago, parang walang lakas, hindi palabot sa mundo, takot, hindi makinig ng balita, takot. Kaya sabi ko, worship and praise, worship shift focus from problems to God's grace. Napakaganda yan. Mag-worship tayo sa Lord sa mga pagsubok na kinakaroon natin. Number 5, ito yung sabi, endure tests and trials. Trials refine faith, like fire refines gold. See challenge as opportunities for growth. For growth. Ano yung turo sa atin? Endure tests and trials. Sabi niya, yung pagsubok ay nagpapaigting ng ating pananampalataya katulad ng apoy na nililipay niya yung gold para ma-test na talagang tunay na gold. Sabi doon, challenge as opportunities for growth. Yung mga challenge sa buhay natin, hindi yan para tayo ay manghina, para tayo bumagsak sa ating pananampalataya, kundi para po tayo ay mag-grow. Opportunities yan na marami kang trials para ikaw ay mag-grow, mag-grow. Para mag-mature ka sa pananampalataya. So ano yung dapat gawin sa mga pagsubok at mga trials? Pasalamatan pa rin sa Diyos. Dahil dyan kalalago. Minsan, yung paglago, hindi sa galing ng turo ni Pastor. Minsan, yung paglago natin, nakabase sa mga challenge. Nakabase sa mga pagsubok. Kung paano natin hinaharap. Nakabase sa trials. Sa mga pagsubok na pinakarap natin, kailangan natin i-endure yung trials. Kailangan natin ipanalo yun. Kailangan mapagtagumpayan natin yun. Kaya yung mga challenge sa buhay mo is opportunity yan para ikaw ay lumago ng lumago. Minsan, hindi lang sa preaching ni Pastor. Hindi lang dahil sa galing magturo ni Pastor. Minsan, dahil din sa challenge. Kaya kung hindi magaling yung Pastor na nag-preach sa inyo, sa tingin mo, may kulang, sa tingin mo, hindi siya ganun kagaling, hindi siya ganun ka-English, mag-invite ka ng maraming trials. I-invite mo yung trials, tiyak, lalago ka. Sabihin mo, Lord, trials pa nga, magsubok pa nga. Kasi yung pastor namin, hindi naman magaling yung mag-preach eh. Ang sabihin mo, mag-invite ka ng maraming trials. Kasi yung trials daw is challenge. Yung mga pagsubok na dumadaan sa buhay natin is challenges para tayo ay lumago, mag-grow. So yun yung purpose ng trials, may purpose. Eh lalo pa kung nakikinig ka, isinasabuhay mo yung salita ng Diyos, nakikinig ka ng preaching, nakikinig ka sa pastor mo, sumusunod ka sa pastor mo, isinasabuhay yung mga tinuturo sa'yo, and then meron ka pang mga challenge, napakalago mo na. Kasi may mga challenge ka na, may nagtuturo pa sa'yo.
Yun yung nais na makita ng Diyos sa atin. Always positive, kahit na mayroong mga mabibigat na mga pagsubok na nararanasan. Yun yung gustong ituro ni Apostol Paul doon sa Corinthians. Kaya sinabi niya, magpakatatag kayo, magpakatibay kayo. Kasi yung mga hindi nyo alam, yung mga trials nyo, yung mga nararanasan nyo, opportunity nyo yan para lumago. At yan din yung sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon. Yung trials nyo, opportunity yan para lumago sa ating pananalig sa Panginoon. Application. Sabi dito, ang mga trials ay ibinibigay sa atin ng Diyos upang tayo ay tumibay sa ating pananampalataya. Sabi nga, pag walang challenge, walang blessing. Nakita po natin kung hospital dito, pag walang challenge, walang blessing. So kinakailangan, para i-bless tayo ng Diyos, kailangan magtagumpay muna tayo. At kapag nagtagumpayan natin yan, i-bless tayo. I-bless tayo ng Panginoon. Kapag napagtagumpayan natin, kaya ang trials ay pagpapala sapagkat dito natin nakikita kung ikaw ay lumalago sa faith. So kung tayo po ay lumalago sa faith natin, pagpapalain po tayo ng Diyos. Kaya minsan, pray tayo ng pray, Lord, i-bless mo po ako, sana po makapasa ako, sana po makuha na ako, sana po matawag na ako. Pagdating naman yung mga challenges natin sa buhay natin, parang hindi natin pinakonsentrate, Lord. Gumagawa tayo ng sarili nating mamaraan kung paano masolve. At saka yung pananaw natin na nagiging negatibo, ay sapat sinabi doon, yung mga challenge pala is opportunity natin para lumago, para tumibay sa ating pananalig at pinanampalataya sa Diyos. Kaya tayo po mga Kristiyan, matuto po tayo na manalig sa Panginoon. Matuto po tayo na yung mga challenge ay magpalago sa ating pananampalataya. Sa ating pong conclusion, sa conclusion natin sa Panginoon, ugaliin ang number 1, inalangin kahit sa anong sitwasyon. Ginagawa niyo po ba ito? Amen. Ano bang sitwasyon? Manalangin po tayo sa Panginoon, kahit may bagyo, unos, kung matitinding magsubok sa Panginoon, na kinakaran, manalangin tayo number 2, isipin ang mga nakalipas ng mga pagsubok. Isipin ko paano naging tapat sa iyo ang Panginoon. So ito yung mga magagandang bagay. Di ba may mga naunang trials, tapos na-overcome natin. So isipin natin, gaano ba katapat ang Panginoon doon? Nalampasan mo yung unang trials. Dahil marami yan sila. Maraming trials sa buhay natin. Hindi lang isa, dalawa. So tingnan mo, paano mo bang nalampasan yun? Paano mo bang na-overcome yun? So isa yan sa mga katulong para po tayo ay lumago. Next. Sabi po ng 1 Peter 1:17, ang pintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Nakikita po natin yung sabi ng Bible. Kung yung ginto nga, dinadala sa apoy para mapatunayan na talagang dalisay o pure yung gold. Di ba minsan tinetest sa apoy? So ganun din naman ang inyong pananampalataya, higit na mahalaga isa sa ginto. Binaparaan ng Panginoon sa mga pagsubok. Kaya ibig sabihin mga kapatid, hanggang buhay ka, habang buhay ka, may mga pagsubok na darating sa iyo. Pero ang kailangan makita sa atin at malaman ng Panginoon ay tayo talagang nagtatapat. Na kahit mahirap, kahit
napakabigat minsan yung problema, nais ng Diyos na arinin natin itong pagsubok para malaman niya na tayo ay nagtatapat sa Panginoon. At once na makita po sa atin ng Diyos yan, tayo po ay i-bless ng Panginoon. Kasi yung blessing po ay ipagkakaloob sa atin ng Diyos kung namimita ng Diyos na nagtatapat tayo. So, paano po tayo i-bless ng Panginoon? Paano igagaran ng Diyos yung mga hiling mo na sa puso mo kung hindi naman niya nakikita na nagtatapat tayo? Minsan, yung katapatan sinusukat ng Diyos sa maliit na bagay. Kasi alam ng Diyos, hindi ka magiging tapat sa malaki. Kumbaga, tinitrain ka muna ng Diyos sa maliliit na bagay. At kapag nakita ng Diyos na nagiging tapat ka sa maliit na obligasyon, sa maliit na gawain, sasabihin ng Lord, pwede na to sa malakihan, pwede na to sa malakihan. Mapagkakatiwalaan na sa maliit. Minsan ang gusto ng tao ng blessed Lord, abundant agad. Yung sapat-sapat, sobra-sobra. Yun yung laging gusto ng tao eh. Pero alam ng Diyos, na kapag sinubrahan niya yung pagbabala sa buhay natin, hindi tayo nagiging tapat. Kasi kung nga sa maliit, nahihirapan tayo. How much more? Kung paghahawakan tayo ng Panginoon ng pagpapalang mas higit pa sa ating inaasahan. Kaya, yung pagbabala ng Panginoon nakabase kung anong faith mayroon tayo. Kung anong pananampalataya mayroon tayo. Kasi kaya naman, hindi mo natin madadaya ang Diyos. Kaya huwag mong isipin na hindi ka pinagbabala ng Diyos. Tinitrain ka ng Diyos sa maliliit na bagay upang pagdating mo doon sa malaking blessing, ay ano mo na kung ano yung iyong gagawin. Kasi yung katapatan, napakahalaga sa Diyos. Kahit nga sa ating tao, di ba? Laging hinahanap natin yung tapat. Pag may business ka, sino yung mahanapin ng tao? Di ba yung mapagkakatiwalaan yung tapat? Di ba? Sa mga company, hindi lang basta guwapo. Dapat na mapagkatiwalaan din. Lahat po, kahit tao, ang hinahanap at priority yung tapat. Ganun din po ang Panginoon. Hinahanap ng Diyos yung mga nagtatapat sa Kanya. At kapag nakita ng Diyos na tayo'y nagtatapat sa gitna ng mga pagsubok, sigurado na pagpapalain tayo. Katulad ni Job. Can you imagine? Tingnan niyo yung buhay ni Job. May masayang pamilya, magagandang anak, may mga mayaman, sikat, napakaraming kayamanan ni Job. Masayang pamilya, buo yung pamilya, sumusunod sa Panginoon, may magandang asawa, may mga katulong, maganda ang kanyang pamamalakad. Siguro minsan, can you imagine na maiisip pa niyo na dadaan siya sa matinding pagsubok? Sa inyo ba yan? Ganun na yung kalagayan mo, ang saya-saya, ang sarap-sarap. Siguro minsan, pag pinag-aaralan ko yung buhay niyo, sabi ko, siguro itong si Job, hindi niya na naisip na susubukin pa siya ng Panginoon. Kasi nandun na sa kanya lahat eh. Parang yung pagdagdag yung pamilya, nasa yung ang lahat. Parang gano'n sa kanya na lahat. Maayos na pamilya, magandang mga asawa, magandang mga anak, mababait na mga anak, magabait na mga tauhan, nakamiyaan, mayroon siyang lahat. Kaibigan, mayroon siyang lahat. Siguro minsan, hindi na sumagi pa sa isip ni Job, nadaan pa sa matinding pagsubok. Ando na, comfort na. Yung hinahanap ka sa Panginoon, ando na. Yung kaligayahan, ando na. Kaya, can you imagine na, tara, kung ikaw ang sa buhay niyo, masagana ka ng lahat. Di ba minsan hindi mo naiisip na, susubukin pa kaya ako? Pero alam niyo po, sa karamihan po, na natamasa niyo sa maganda niyang kalagayan, alam mo ba yung maganda sa kanya? Nakareligious siya. Na kahit
mangyari? Sa Panginoon pa rin siya. At sinubok ng Panginoon niya. Nawala yung kanyang anak, nawala ang mga kaibigan, nawala ang kayamanan, nawala yung kanyang mga servant, yung mga matulong, mga tauma, nawala lahat. Back to zero. Pero alam niyo po ang kagandahan sa buhay niyo, kahit galing siya sa karamihan na nagbira, hindi siya nagreklamo sa Panginoon. Hindi niya sinabihan ng Panginoon, Lord, bakit mo ako nilagay sa ganitong sitwasyon? Masaya na ako. Kompleto na ako, pero bakit kinuha mo pa? Ang kagandahan po, sa kasaysayan ng buhay niyo, mas hinamad niya yung mas matinding beso. Kasi kung ano yung nawala kayo, triple yung binalik ng Panginoon. Diba na? Makikita natin na ang purpose pala ni Lord minsan sa mga magsubok natin, na mga nahihirap. Kapag tayo naging tapat, yung inaasahan mo, isang beses pa lang ang pagpapalain mo, ginagawa pa ni Lord na takbo. Ginagawa pala ni Lord na mas sigit pa doon sa inaasahan natin. Kaya minsan, sa buhay natin, sa mga pagsubok natin, minsan, sadyang nangyayari. Yung mga bagay na yan para i-train tayo, kung talagang tayo ay nagtatapat. Katulad niyo, masagana at mahirap, tapat siya sa Diyos, triple ang ibinalik ng Diyos na blessing sa atin. Sa atin, ganun din. Kapag nakita ng Diyos, i-bless tayo ng Diyos na higit pa sa ating mga iniisip, na higit pa sa ating mga inaasahan kapag tayo ay naging tapat sa Panginoon. Kaya yan yung dapat na nakikita nito. Kahit sa palating sa atin ng Diyos, na minsan dinadarang talaga tayo sa apoy ng mga pagsubok para makita ng Diyos na dapat tayo sa kanyang mga pagpapaya. Tayo po ay manalangin. So muli Panginoon, gagawin nagbabasalamat sa mensahe na iyong pinabot sa amin sa oras na ito. Salamat po sa mga trials na amin pong hinaharap, umaharapin pa. Salamat sa opportunity na to, na ito pala mga trials ay opportunity namin para kami ay lalong mag-grow sa iyo. Salamat Panginoon sa iyong mensaheng nawa. Ito po ay tumimo sa aming mga puso at ito po ay may sa buhay namin na hindi namin katakutan yung mga pagsubok na aming kakalapin, kundi ito ay namin pong harapin at labanan. At ito rin opportunity na mas lalo pang tumibay at lumago kami sa aming pananampalataya. Ganun pa man, samahan po kami Panginoon sa aming pong pakikibaka sa buhay bilang isang mananampalataya. Minsan natatalo kami, minsan nalulugno kami Panginoon, minsan nakakalimot kami, at minsan mga pagsubok na lumana sa aming buhay, minsan ay nasasabi namin na bakit ang bigat, bakit napakahirap. Yun pala Panginoon ay isang paraan mo upang kami ay train, upang kami Panginoon ay mas lalo pang tumibay at mas lalo pang mag-imagine sa iyo. Maraming salamat sa mga trials na amin pong pinakaharap at kakaharapin pa sa buhay na ito. Alam mo namin na habang buhay kami ay patuloy kaming lalaban, patuloy kaming sasabak sa mga pagsubok, sa pananampalataya man, personal na aming buhay, sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, o kahit sa anong sitwasyon, makita kami na nagtatapat sa iyo. Maraming pong salamat Panginoon. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Amen. Dadaan po tayo sa ating pong magkakaloob sa Panginoon. May nanda po bang? Sige, kung wala po tayong special number, awitin po natin, sabay-sabay yung give thanks. Give thanks, ready, sing. Give thanks, with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's great. Jesus Christ is alive. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich.
sa lahat ng biyaya na kaloob ng iyong mga anak. Tunay na patuloy mo kami bless o kami ay pagpapalan sa iyong sambahan, Panginoon. Dalangin namin na lubos kami makaranas ng mga kapagpalang nagmumula sa iyo. Ang mga blessing na ito, Panginoon, ay aming pinapasalamatan sapagkat ito ay paloob mo sa amin, bawat isa sa amin, Panginoon. At nawa ito ay patuloy na lumago, patuloy na magdamasa kami ng mga pagpapala na bunga ng aming pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. To God be the glory, ready, sing. To God be the glory, great things He has done. So now we now hear that He gave us His Son, who willed in His life and atonement for sin, and opened the light gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood to every believer, the promise of love. The vilest offender who truly believes that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Great things He has taught us. Great things He has done. And great are rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Para po sa ating announcement, yung nakaraang Saturday, wala po tayong Bible study. Pero ngayon po Saturday, pag niloob po ng Panginoon ay sa Padre ulit tayo. So doon po sa kanila ulit ang ating
Bible study and visitation. So kung sino po yung available ulit ay pwede po kayong sumama para po sa ating gawain, para po sabay-sabay po tayong mag-aaral ng salita ng Panginoon, mag-sharing. Kaya po na tayo ay magkaroon po ng panahon para po sa ating mumunting gawain para sa Panginoon. Then yung ating pong altar decoration today is Dubala, sina family Dubala, si Father Julian po ang ating pong sa flowers, and then sa next ay Lasso family. So kayo po yung nakasay. At maraming salamat po sa inyong patuloy na offer ng bulaklak sa aking church at kahit pa kayo po ay nakakatulong din para mas lalong mapaganda po ang ating altar sa para po sa Panginoon. And then yung ating pong prayer meeting, tuloy-tuloy po yun. Magamat ng Merkules ay wala po rin tayong prayer meeting kasi kadahilanan ng ating pong kapatid ay nasa na hospital po, si Brother Mayo. Hindi po tayo nakapag-prayer meeting dito sa church pero nag-pray po kami doon sa hospital para sa kanyang kagalingan. Praise the Lord. At siya po ay okay na, magaling na, malakas na ulit. So, salamat sa biyayang kalakasan ng Panginoon. So, yun po. Yun lang po ang ating announcement. At sa the Sunday ay sakala po natin mag-pray yung mga nag-celebrate ng anniversary and birthdays. Mabang ilang Sunday na po tayo ngayon? Third? Sunday na tayo. Ayan. Ilang Sunday ba? Okay? Third Sunday ngayon. 16. 16. Third Sunday. 5 Sunday yan ah. 5 Sunday ngayon. Ang November. Kaya So, sige po. So sa last Sunday ay sa kanilang po natin siya mag-pray kasama yung mga nag-celebrate ng anniversary and birthday celebration. Sige ba tayo po ay tumayo para po sa ating closing prayer. Heavenly Father, in the name of Jesus, we thank you, Lord, sa iyong kabutihan sa aming Panginoon. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa pamibigay mo sa amin ang napakagandang panahon upang idamos ang aming pananampahan. I pray, Lord, na kami lahat ay napagbala at na-remind patungkol, Panginoon, sa mga trials. At sa susunod na Sunday, Panginoon, ay kami yung biyayaan ulit ng lesson na magpapalakas po ng aming pananampalataya. At dalangin po na bawat isa yung ingatan sa aming pong pag-iwalay, pag-uwi sa aming mga tahanan. Kami ay makauwi ng maayos at ligtas, idala-dala ang kapayapaan mula sa iyo. So muli, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ko ng Jesus. Amen. Amen. God bless po sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Amlon Vlog TV. Like, share, subscribe, and comment. Alam nyo na ha.